Istorya Tagalog Horror Stories. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po akong sa pangalang Dominador o mas kilala po sa tawag na Ador. Ako po ay 35 anyos na at kasalukuyang naninirahan po dito sa Tondo, Maynila. Sa edad ko ngayon ay nananatili pa din akong binata at nag-iisa po sa buhay. Sino ba naman ako para gustuhin ng isang babae? Hindi naman sa minamaliit ko ang aking sarili. Isang hamak lamang po akong mangangalakal ng mga basura na pwedeng mapakinabangan na ibinebenta ko sa mga junk shop. Palagi pong madungis at punit-punit ang suot kong damit habang tulak-tulak ko po ang aking kariton sa kahabaan po ng bangketa ng Divisoria at Tondo. Nanunuluyan ako sa isang maliit na barong-barong sa may Tondo, malapit po sa tulay, at nakikikabit din ng kuryente sa katabing barong-barong na pinag-jumpera naman nila sa isang poste na may nakahelerang mga kable na hindi mabilang sa sobrang dami. Bago po ako nagsimulang manirahan sa may Tondo, ay tumira muna ako sa ilalim ng tulay sa tabi ng malawak na kalsada sa Juan Luna, Binondo. Malapit po iyon sa intersection ng Solar. Hindi lang po ako ang naninirahan doon, bagkus nakakasama ko din ang ilang kapwa kong mangangalakal at ilang mga batang hamog na walang ginawa kundi ang magnakaw at mamalimos sa mga pampasaherong jeep para ipambili nila ng rugby o solvent na kanila pong sisinghutin. Tuwing pagsapit po ng gabi, sa oras ng aking pagtulog ay tanging karton ang nagsisilbing sapin sa aking higaan na inilalatag ko sa ibabaw ng malaking tubo sa ilalim ng tulay. Pati sa aking pagtulog ay nahihirapan din ako dahil sa napakaraming lamok na pumapapak po sa akin. Nagmistula kasing ganal ang tubig sa ilog dahil ginagawa itong tapunan ng mga basura ng mga panahong iyon. Ang ibabahagi ko pong kwento, Sir J, ay naganap noong mga nakalipas lamang na taon nang maengkwentro ko ang nilalang na tinatawag po nilang aswang. Naganap po ang pangyayaring ito sa lugar ng Binondo sa isang madilim na sulok ng tabing ilog kung saan doon po nakaimbak ang napakaraming basura na itinatapon ng mga naninirahan sa dulo ng tulay kung saan naroon ang squatter area. Taong 2019, buwan po ng Disyembre, kalakasan noon ng bentahan ng mga prutas, laruan, paputok at mga gamit na naaayon sa nalalapit na selebrasyon ng nasabing buwan. Halos wala pong madaanan sa bangketa dahil sa mga taong nagsisiksika na makabili ng mga kanilang mga ipangreregalo at ipangahanda sa nalalapit na Kapaskuhan. Hindi lang po ang mga tao ang nagkukumpulan doon, maging ang napakadaming basura na nagkalat sa kalsada. Karaniwan na lang ang ganoon na mga senaryo tuwing nalalapit na ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Hindi lang po Divisoria ang tinatao, pati na rin po ang Baclaran na talaga namang dinadagsa dahil sa mga murang bilihin. Tuwing buwan ng December, Sir J, nagkakaroon po ako ng magandang kita at nagpapaldo ang bulsa dahil marami akong nalilikom na mga kalakal na halos mapuno na ang kariton ko. Ngunit hindi ganoon kadali na mangolekta ng mga mabebentang basura dahil siksikan nga ang mga tao doon sa may bangketa. Kaya't kadalasan po ay tumatambay muna ako sa labasan ng malawak na kalsada sa may Juan Luna upang maghintay na humupa ang mga tao sa mga iskinita ng Divisoria. Kailangan maghintay at mag-abang dahil hindi lang ako ang mangangalakal.
dahil marami po kami ang mangangalakal doon. Naglipa na din ang mga manturukot sa labas ng 168 Mall upang samantalahin ang pagkakataon na makapagnakaw para hindi po sila mapansin. At kabilang na doon ang mga batang hamog na kasama kong naninirahan sa ilalim ng tulay. Lumaki po sa maduming kalakaran ng mga batang hamog dahil wala na silang mga magulang na gagabay sa kanila. Inabando na sila ng kani-kanilang mga magulang dahil po sa labis na kahirapang tinatamasa. At ang iba naman ay nakulong sa pagbebenta ng mga illegal na droga. Kaya bata pa lamang sila'y namulat na sa maruming gawain. Gayunpaman, hindi naman sila ganoon kasama dahil hindi naman sila nananakit o pumapatay ng mga tao. Sa pagkakatanda ko po noon ay nasa edad pa lamang sila ng 12 anyos pataas. Tuwing umuuwi ako noon galing sa pangangalakal ay laging paldo ang aking bulsa dahil wala naman akong binubuhay na pamilya at mag-isa lang po ako sa buhay. Nabibili ko po ang mga luho ko na alak at sigarilyo. Hindi ko din magawang magluto noon dahil wala naman akong bahay at tanging ilalim ng tulay ang nagsisilbi kong silungan. Mga lutong pagkain na din ang binibili kong pagkain sa karinderya pantawid sa aking gutom na sikmura. Subalit, noong nalalapit na ang araw ng Kapaskuhan, isa pong pangyayari ang hindi ko po inaasahan ng aking pong maranasan na kailanmay hindi ko po malilimutan at nakatatak na po sa aking isipan. Isang gabi po, Sir Jay, habang pauwi ako galing sa pangangalakal, tulak-tulak ko po ang aking karito na walang laman. Isa pong pulubi ang aking namataan na nakaupo sa tabi ng kalsada na may 2 metro lang po ang layo sa tulay po na inuuwian ko. Nakaupo po ito sa inilatag niyang karton sa sahig katabi ang 2 itim na supot na naglalaman na hindi ko noon matukoy. Punit-punit po ang suot nitong damit at sobrang dungis po ng katawan. Buhaghag na naninigas ang kulot niyang buhok na tila 1 taon na hindi naligo. Wala din po itong suot na tsinelas na parang napupuno ng kalyo ang kanyang talampakan. At noong tuluyan akong nakalapit sa kanya, habang tulak ko ang aking kariton ay saglit po akong napalingon. Ngumiti ito sa akin ng malapad, nakita ang maitim na gilagid at namumula ang mga mata. Noong una po, Sir Jay, ay naisip ko na baka palagi po itong puyat o di kaya may sore eyes dahil po nagbabaga ang kanyang mga mata sa malamlam na paligid. Matapos ko siyang tapunan ng tingin ay ibinaling ko ang aking paningin sa harapan. Malamlam ang paligid ng mga oras na iyon dahil sira po ang ilan sa mga street light. Tanging mga ilaw ng mga sasakyan na dumaraan ang sumasaklaw sa malawak na kalsada. Maya-maya ay nabati ako ni Mang Godoy. Sinabi niya sa akin na ginabi na daw ako ng uwi at mukha daw marami akong naibentang kalakal. Sinabi pa niya na baka daw pwedeng makahingi ng pambili ng yosi habang kinakadena ko ang kariton sa gilid ng tulay. Si Mang Godoy po ang matagal nang naninirahan sa ilalim ng tulay. Gaya ko ay wala din itong pamilya at hindi magawang makapagtrabaho dahil po sa labis na katandaan. Kadalasan ay namamalimos po ito sa kalye habang may hawak na lata. Ang matanda ding ito ang madalas na nakakatabi ng mga batang hamog na matulog sa ilalim ng tulay dahil malawak ang kanyang espasyo. Dahil po naaawa ako sa matanda, hindi lang po pambili ng sigarilyo ang aking ibinigay, bagkus binigyan ko din ito ng pambili ng pagkain. Nang mga sandaling iyon ay wala pa ang mga batang hamog ng mga oras na iyon. Matapos ko pong maiparada at maikadena ang aking kariton,
agad naman akong bumaba sa ilalim ng tulay upang magpahinga. Tapos na rin po akong kumain ng mga sandaling iyon, kaya't hihiga ko na lang ang matinding pagod ko kahit na napakadaming lamok. Manhid na rin ang katawan ko sa kagat ng mga lamok, kaya nasanay na ako sa gabi ng oras ng aking pahinga. Madilim ang ilalim ng tulay at tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay saklaw na tumatama sa ibabaw ng mabahong tubig sa ilog na pinamumugaran ng napakaraming basura. Tulog na rin ang mga sandaling iyon ang mga kasama ko na naninirahan din sa ilalim ng tulay. Ilang minuto pa ang lumipas bago ako panawan ng antok hanggang sa tuluyan na nga akong nakatulog. Ngunit sa himbing ng aking pagkakatulog ay bigla na lang akong nagising sa hindi malamang kadahilanan. Nagbago po bigla ang temperatura ng panahon dahil naging maalinsangan ang panahon na tila para akong natutulog sa tabi ng tutuang kahoy. Sa pagkagising ng aking diwa ay saglit akong napabalikwas sa aking pagkakahiga. Sinipat ko ng tingin ang magkabilang gilid ng tulay at napansin ko na wala pa roon si Mang Gadoy. Habang ang mga batang hamog ay naroon na sa kanilang higaan at mahimbing nang natutulog. Malalim na rin ang gabi ng mga oras na iyon dahil dinig ko na bihira na lang ang mga dumaraang sasakyan. Subalit napansin ko na tila may kulang sa bilang ng mga bata. Ang alam ko kasi ay palagi po silang magkakasama maging sa oras ng kanilang pagtulog. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kulang po sila ng isa. Dumating sa punto na nakakadinig na ako ng ilang kaluskos sa tabi ng ilog kung saan mayroong ilang mga puno at halamang nakatirik doon, kasama ang mga nagkukumpulang basura. Maya't maya pa ay hindi lang mga kaluskos ang aking nadinig, bagkus ang angil ng isang mabangis na hayop na hindi ko pa mailarawan dahil kakaiba iyon sa aking pandinig. Ibinaling ko po ang aking paningin sa pinanggalingan ng ingay. Ngunit hindi ko po ito maaninag dahil masyadong madilim ang paligid sa bahaging ibaba. Wala din po akong flashlight ng mga panahong iyon, kaya't hindi ko ito magawang sipati ng liwanag. Tamad na rin akong bumangon dahil mahirap kumilos pag nasa ilalim ka ng tulay. Napamura na lang po ako nang makaramdam ako ng tawag ng kalikasan dahil bigla na lang pong sumakit ang tiyan ko at kailangan ko na talagang magbawas. Doon din kami nagbabawas sa tabi ng ilog dahil wala namang makakakita sa amin. Higit sa lahat ay matataas na gusali ang nakapalibot sa magkabilang gilid ng tulay at isa nga rito ang Regina Tower Building na may 22 palapag na malapit sa nasabing tulay. Maingat po akong bumaba sa pangpang para magbawas habang bitbit ang lumang dyaryo na ipamumunas ko pagkatapos kong ilabas ang sama ng loob ng aking tiyan. Samantala, matapos makahanap ng magandang pwesto ay agad kong hinubad ang aking salawal at marahan na naupo sa tabi ng ilog habang nakahawak ang mga kamay ko sa isang matibay na sanga. Habang nagbabawas po ako noon ay muli kong nadinig ang pag-angil ng isang mabangis na hayop na kahalintulad sa nadinig ko kanina. Mas malinaw at malakas ko itong nadidinig na tila may nilalapa na kung anumang pagkain. Kinakabahan na din po ako ng mga panahong iyon dahil dinig ko ang bawat pagmuya nito na lumalagutok pa ang mga buto. Tingin ko'y hindi ito ordinaryong hayop. Imposible din na aso ito dahil wala namang kabahayan sa ilalim ng tulay. Napapansin ko din ang pagsayaw ng mga dahon at sanga kahit kalmado naman ang panahon. Pakuwari ko'y may hindi magandang nangyayari dahil nagsitayuan ang mga balahibo ko at pinagpapawisan ako ng malamig.
Matapos kong magbawa, Sir Jay, ay nagmamadali akong pinunasan ang aking tumbong at dagling itinaas ang salawal ko. At dahil nahihiwagaan ako sa ingay na iyon, kahit na kinakabahan po ako, minabuti kong alamin iyon at maingat na inihakbang ang aking mga paa upang hindi makalikha ng ingay. Tinahak ko ang madamong bahagi kung saan nagmumula ang pag-angil. Tila nilamon ako ng sindak at nais nang humiwalay ng aking kaluluwa nang masilayan ko kung anong ingay na iyon, dahil bumungad sa akin ang isang nakakatakot na nilalang. Nangingitim ang balat nito na may matatalas na kuko at ngipin. Buhaghag ang buhok at namumula ang mga mata, at masasabi ko na isa itong halimaw. Subalit ang labis na nagpagimbal sa akin nang malinaw kong natunghayan kung paano lantakan ng nilalang ang katawan ng isang bata, at yun nga ang isa sa mga batang hamog. Nais nang bumaliktad ng aking sikmura dahil kalunos-lunos ang sinapit ng bata sa halimaw. Winasak nito ang sikmura at wala ng mga lamang loob. Putol na rin ang mga hita at braso na halatang kinain ng mabagsik na halimaw. Dahil bata pa ang biktima, kaya madali lang niya itong nakain dahil malambot pa ang mga karne. Gusto ko pong sumigaw pero hindi ko po magawa dahil kinain na ako ng matinding hilakbot. Nangangatog na rin ang aking mga tuhod at nanginginig ang buo kong katawan. Nagawa ko na lang maigalaw ang aking katawan nang maibaling sa akin ang paningin ng halimaw habang nginunguya nito ang sariwang karne ng bata. Akmang sasalakayin ako nito ay walang habas naman akong tumakbo ng matulin at walang alinlangan na tumalon ako sa ilog kahit na marumi at mabaho ito. Wala na akong pakialam kung makalunok ako ng tubig, basta ang mahalaga nakaligtas ako sa kamatayan. Habang nilalangoy ko ang ilog patungo sa kabilang pangpang, sinasabayan ko ito ng malalakas na sigaw para magising ang mga natutulog sa tulay. Sadyang hindi ako pinabayaan ng aking Anghel de la Guardia dahil nagkataon naman na may napadaan na pulis patrol at nadinig nila ang malakas kong sigaw. Huminto po ang sasakyan ng pulis patrol sa tabi ng tulay at bumaba ang ilang kapulisan. Mabilis nilang sinipat ang ibabang bahagi at agad naman nila akong nakita na nagmamadaling lumangoy. Pasigaw ko pong sinabi sa kanila na may pinatay na bata sa tabi ng pangpang at ang halimaw ang salarin. Dahil namataan na nila ang halimaw, ay mabilis nilang hinugot ang baril sa kanilang mga bewang at walang habas na pinaputokan ng halimaw. Nagawa pa nitong tumakas ngunit asintado siyang natamaan ng mga pulis sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nang makaahon ako sa kabilang pangpang, bumaba naman ang ilang kapulisan at sa gilid sila dumaan upang hindi mabasa. Nang makalapit sila sa halimaw, ay muli silang nagpaputok ng baril na halatang tinapos nila ang buhay nito. Dahil patay na ang mabalasik na halimaw, tumungo ako sa kinaroroonan ng mga pulis habang nagising naman ang mga natutulog sa tulay at nakamasid sila sa nagaganap na pangyayari. Itinuro ko po sa mga pulis ang kinasasadlakan ng kaawa-awang bata at bumungad sa kanila ang lasog-lasog na katawan na halos wala na ang mga bituka at lamang loob. Akala ko po noon, Sir Jay, ang bata lang ang biktima ng halimaw. At nang ilawan ng mga pulis ang buong paligid ng ilog, ay nakita namin ang palutang-lutang na ulo ni Mang Gadoy, pati na rin ang katawan nito na nilamutak na rin ang mga lamang loob. Humingi po ng tulong ang kapulisan sa amin, maging sa mga kasama ko na naninirahan sa ilalim ng tulay upang buhatin ang mga labi ng dalawang biktima at ang katawan ng halimaw. Matapos po naming madala ang mga bangkay sa ibabaw ng tulay,
Nagulat na lamang ako sa aking nasaksihan. Dahil po ang halimaw pala ay ang pulubi na nakaupo kanina malapit sa tulay, dahil muli itong bumalik sa dati niyang anyo matapos masawi. Kinuha naman ng kapulisan ang bangkay ng halimaw upang sumailalim sa otopsiya, habang ang dalawang biktima naman ay dinala sa punerarya, at bahala na ang mga alagad ng batas dito dahil wala naman silang pamilya o kamag-anak. Bago noon sumapit ang panibagong taon, naghanap ako ng malilipatang bahay, kahit na maliit lang na barong-barong na pwede kong maupahan sa murang halaga. Nais ko kasing makalimutan ang mga nangyari po sa akin, at gusto ko din ng may maayos akong masisilungan. Yung tipo na may bubong at 4 na dingding na magiging ligtas ako sa tuwing sasapit ang dilim. Napadpad po ako sa tondo at doon ako nangupahan. Mabilis lang ako nakahanap ng malilipatan dahil may naipon naman akong salapi. Lumipas din ng ilang buwan ay paunti-unti akong bumibili ng mga kagamitan sa bahay, lalo na po sa kusina na ginagamit sa pagluluto. Mga bagay na mumurahin lang ngunit malaki ang pakinabang. Kahit isa lamang po akong basurero ay naitaguyod ko naman ang aking sarili sa malinis na paraan na hindi nababahira ng kasamaan ang aking pagkatao. Hindi na importante sa akin kung mag-isa na lamang ako sa buhay, dahil sa panahon ngayon mahirap na rin makahanap ng matinong makakatuwang sa buhay, lalo na't ganito ang estado ng aking buhay na isa lamang akong mangangalakal na basurero. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.